Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jepoy Borel, Danilo Bieber, Jeno Magalona, at Nokos, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2581. Natigilan din sina Sharon at Murphy, bago tumalikod para tingnan nang may galit si Leslie. Determinado si Sharon na makuha ang mahabang espada sa anumang halaga. Gayunpaman, nagbid na si Leslie ng ganoon kataas na presyo bago makapagsabi ng kahit ano si Sharon. Si Leslie ba ay kasing determinado niya? O nanggugulo lang ang babaeng ito nang walang dahilan? Naging malamig ang tingin ni Sharon. Gusto lang niyang sakalin si Leslie. Sayang naman at si Leslie ang unang nagbanggit ng presyo. Pinatunayan ng kanyang mga aksyon ang kanyang determinasyon sa pagkuha ng espada. Ipinagpalagay ng lahat sa bulwagan na ang maharlikang babae ng pamilya Clark ay dapat magkaroon ng isang bagay para sa espada dahil siya ay nasa sabik na nagbid. O marahil, alam niya kung kaninong espada iyon. Kung iyon ang kaso, iyon ang nagpaliwanag kung bakit siya nagbid ng ganoong kataas na presyo. Ang mga implikasyon ay malinaw. Ang pakikipagtawaran laban sa kanya sa puntong ito ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa kanya. Hindi pa ipinakilala ang item. Lumalabag ka sa mga panuntunan sa pagbanggit ng presyo bago pa man magsimula ang auction. Ipinapahayag ko na ang iyong karapatan sa auction ay binawi. Nang masigurado ng lahat na ang mahabang espada ay mapupunta sa mga kamay ni Leslie. Umalangaw mula sa likod ng auction hall ang isang malayo ngunit nakapapawing pagod na boses, ang tunog ay napakababa na parang isang mahinang bulong. Ito ay isang boses na tila hiwalay sa makamundong kasiyahan. Kung tutuusin sa mga binitawan na salita, parang hayagang iniinsulto ng tao ang espada. Agad na umasim ang ekspresyon ni Leslie. Kumunot ang noo ni Harvey, lumingon sa likuran niya. Nang hindi binibigyan ng oras ang sinumang mag-react, muling umalangaw ang mga boses sa di kalayuan. Ang may-ari ng sirang mahabang espada na ito ay ang maalamat na head instructor ng Sword Camp, isang buhay na alamat ng kapangyarihang militar. Ang espada ay napakahalaga, ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa doon. Ang sinumang mayroon nito ay maaaring magtanong sa maalamat na head coach ng anuman. Dapat malaman ninyong lahat kung gaano kahalaga ang kahilingang iyon. Dahil ang unang bid para sa espadang ito ay 1.5 milyon, ang mga susunod na bid ay hindi maaaring mas mababa sa halagang iyon. Pwede ka nang magsimula. Naging wild ang mga tao nang marinig ang mga salitang iyon. Si Harvey lang ang may tulala na ekspresyon. Sino ang nagpasya na ang bagay na ito ay maaaring ipagpalat sa kahilingan? Noong panahon ng digmaan, naputol niya ang isang espada sa kalahati at inihagis ito sa isang tabi sa larangan ng digmaan. Sino ang nakakaalam na ito ay maiimbento muli, at bibigyan ng labis na halaga doon? Anong biro? Wala pang ilang minuto, isang matinding auction ang naganap. Sa ngayon, alam na ng lahat kung magkano ang halaga ng espadang iyon. Makalipas ang ilang rounds ng bidding, bumangon si Sharon na nagngangalit ang mga ngipin. 300 milyong dolyar. Bibilhin ko ito ng 300 milyong dolyar. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa akin para doon ay laban sa Empire of the Sun that never sets. Nang marinig ng lahat ang pangalang iyon, tumahimik ang buong pulutong. Nakasimangot ang mga tycoon mula sa gitnang silangan, at hilagang European na mga prinsipe na kabilang sa karamihan. Kung ni-represent lang ni Sharon ang kanyang sarili sa auction, ayos lang na magbid laban sa kanya. Ngunit kung papalitan niya ang maharlikang pamilya mula sa The Empire of the Sun that never set, kung gayon iyon ay magdadala sa kanila sa mainit na tubig. Napagtanto ng lahat kung gaano kahirap ang panganay na anak na babae ng pamilya. Ang paggawa ng sama ng loob laban sa The Empire of the Sun that never sets para sa ilang sirang espada ay hindi katumbas ng pagsisikap, kahit na ito ay isang sandata na dating pagmamay-ari ng head coach. Kami lang ang maaaring magkaroon ng espada ng head coach. Sa pamamagitan nito, hihilingin namin ang head coach na sumali sa aming maharlikang pamilya. Kami lang ang may karapatang magkaroon nito. Hindi karapat-dapat ang bansang H na magkaroon ng gayong makadiyos na tao.
Si Sharon, sa pag-aakalang sigurado ang kanyang alok, ay nagsimulang magpakita ng kanyang kayabangan. Sa kanyang mapagmataas na pahayag, maraming lokal na negosyante ang hindi napigilan ang kanilang galit at sumigaw ng hindi nasisiyahang mga pagtanggi. Lady Pearl, alam ng lahat dito na determinado kang angkinan ang espada. Pinipigilan namin ang pagbid sa iyo dahil bahagi ka ng royal family ng The Empire of the Sun That Never Sets. Kung tutuusin, hindi ibig sabihin na hinahayaan kang insultuhan ang aming bansa. Ang isang mahusay na tao tulad ng head coach ay hindi isang tao na maaari kang magkaroon ng alinman. Mabuti pang tanggalin mo ang iniisip mo. Ang head coach ng bansa H. Wala siyang kinalaman sa bansa mo. Tama na sa wishful thinking mo. Humagalpak ng tawa si Sharon. Managinip, sabi mo. Narinig mo ba yung organizer? Ang taong ito na may sirang mahabang espada ay maaaring humiling ng kahit ano sa head coach. Isa lang ang hiling ng Empire of the Sun That Never Sets, at iyon ay ang sumali siya sa royal family namin. May problema ba? Kahit na ang mga bata ay naiintindihan na ang sinabi ay hindi na mababawi. Sa tingin mo, hindi kayang tuparin ng head coach, na labis mong hinahangaan, ang ganong simpleng kahilingan. Siya ay isang tao na kumakatawan sa lahat ng mga tao ng iyong bansa. Kung hindi man lang niya masunod ang kahilingang ito, isa lang ang ibig sabihin nito. Na kayong lahat ng bansa H ay isang grupo lamang ng hindi kapani-paniwalang mga tanga. Ang mga negosyante ay nagalit sa kanyang mapuot na pang-iinsulto, ang kanilang mga mukha ay nagliliyab sa galit. Alam ng lahat doon na ang head coach ay nasa mahirap na posisyon kung ang espada ay talagang mahuhulog sa mga kamay ng Never Setting Sun Empire, dahil mapipilitan siyang sumunod sa gayong walang hiyang kahilingan. Ang mga negosyante ay tumayo sa sandaling ito, malapit nang itaas ang kanilang mga bid. $450 milyong, biglang sabi ni Harvey. Napabuntong hininga ang lahat. Kahit na ang may-ari ng sirang espada ay bigyan ng karapatang humingi ng kahit ano sa head coach, ang $300 milyong ay isang mabigat na presyo. Sa suporta ng The Empire of the Sun That Never Sets kay Sharon, sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Kahit na marami silang pera, natatakot silang masaktan sila ng paghihiganti. Gayunpaman, ang isang tao ay talagang sapat na matapang na biglang tinaasan ang alok. Sa $450 milyong, hindi bababa. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Itong batang ito na lumitaw nang wala sa oras ay medyo matapang, di ba? Harvey, bakla ka. Pinandilatan ni Murphy si Harvey, galit na galit. Pinaglalaroan mo ba kami? Mayroon ka bang ganito kalaking pera? Kung hindi, sinisira mo ang interes ng mga organizer sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bid ng walang dahilan. Security. Itaboy ang taong ito sa lugar na ito. Sinamaan din ng tingin ni Sharon si Harvey, na mula ang mukha nito sa pagkamuhi. Huwag kang gagawa ng katangahan dahil lang sa gusto mong makasakit ng iba, Harvey. Anong ibig mong sabihin? Anak ka ng nanay mo. Ang pagtaas ng alok, masakit ba? Kalmado si Harvey, tuwid ang mukha. Nagsasalita ka na parang sa iyo na ang espadang ito. Dahil sa tiwala ka, bakit hindi mo itaas ang iyong bid? Umalis ka dito kung wala kang pera. Tumigil ka sa pagpapakitang gilas. Itigil ang paggamit ng iyong marangal na katayuan para takutin ang mga tao. Hindi na tayo bata. Dito, wala kang magagawa. Nagpapakita ka pa rin bilang isang royalty kapag ikaw ay na-kick out na sa royal family ngayong hapon. Hindi mo ba alam na ang paggawa niyan ay isang krimen? Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang mga tao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ang pinakabagong balita mula sa Empire of the Sun That Never Sets. Si Lady Pearl dito ay tinanggal sa kanyang pagiging maharlika. Dapat iyon ang headline sa front page. Nagpalitan ng tingin ang lahat sa sinabi ni Harvey. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga telepono upang tingnan, dahil kadalasan ay hindi nila sinusunod ang mga trending na balita. Maya-maya pa, isang alon ng mga hininga ang pumuno sa hangin. Tama siya.
Ang Empire of the Sun That Never Sets ay gumawa ng anunsyo na nagsasabing ang ika-49 na kahalili, si Sharon Pearl, ay itataboy mula sa maharlikang pamilya. Kung may kaso na ginamit niya ang pangalan ng maharlikang pamilya, dapat siyang ipadala sa korte. Mabuti, kaya fake show-off lang siya. Tuwang-tuwa ang mga tao sa balita. Sabay-sabay silang nagpakawala ng galit na tili. Muntik na kaming dayain ng isang batang babae. Ito ay hindi mapapatawad. Ang iskandalo ni Sharon ay madaling nahukay. Kung may isa pang pagkakataon, sinakal na niya si Harvey hanggang sa mamatay. Ito ay isang auction hall, hindi isang wet market. Lumabas ka at pag-usapan ang iyong sama ng loob kung mayroon ka pa. Magsalita ka ulit ng kalokohan dito, at sisipain kita palabas. Ang nasa katanghaliang gulang na pari ay tila binigyan ng mga bagong tagubilin. Malamig niyang tinitigan si Harvey bago sinabing, $450 million, unang beses. Dalawang beses pumunta, sobrang excited ang crowd, kumunot ang noo ni Harvey. Bagamat hindi masyadong malinaw, ramdam niya na ang Temple of the Five Virtues ay sumusuporta kay Sharon. Ngunit dahil medyo maingat sila tungkol dito, hindi mapakali si Harvey na ilantad sila sa puntong ito. 600 milyon. 600 milyon. Napasigaw si Sharon sa taas ng kanyang baga. Namumula ang mata niya. Ito lang ang pera niya. Kung may uuwi niya ang sirang espada, marahil ay magkakaroon siya ng pagkakataong muling makasama ang maharlikang pamilya. Kung siya ay nabigo, mawawala sa kanya ang pagkakataong iyon ng tuluyan. Nabenta na. Nang si Harvey ay tataasan na ang kanyang bid, muling umalangaw-ngaw ang malayong boses, na may dalang malinaw na pagmamataas. $600 milyong, ibinenta kay Miss Pearls. Maya-maya ay narinig ang isang tunog ng martilyo. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na makapag-react. Sa puntong ito, hindi na lihim na sinuportahan ng Temple of the Five Virtues si Sharon. Tahimik silang tumayo sa tabi niya. Nanlamig agad ang tingin ni Harvey. Ito ay hindi nararapat, sigaw niya, nakakainsulto. Hindi ko pa naitaas ang bid ko. Bibili ako nito sa halagang $750 milyon. Napagpasyahan ng head auction girl na si Miss Pearl ang nanalo. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na pari si Harvey nang hindi nag-abala pang magpaliwanag. Ngumiti siya kay Sharon at sinabing, "Please go backstage at magbayad muna bago mo kunin ang sirang espada ng head coach, Miss Pearls." Bilang isang kinatawan ng Temple of the Five Virtues, nais ko kayong nasa mabuti. Natigilan sina Sharon at Murphy, medyo natigilan. Naisip nila na magpapatuloy si Harvey at itaas ang alok, na magbibigay sa kanilang pagkakataong bilhin ang sirang espada ng head instructor. Hindi nila inaasahan na ang maalamat na dalaga, si Teal Latehold, ay lalabas at magdesisyon. Sa kanyang makapangyarihang katayuan at pagkakakilanlan, si Teal, ay maaari niyang ibenta ang item sa sinumang gusto niya. Kung tutusin, siya ang gumawa ng rules sa auction. Walang makakapigil kay Teal, kahit na mabilis niyang binago ang mga patakaran. Para kay Sharon, ang astronomical na presyo ay isang kompletong scam. Anuman, kaya niyang tanggapin ang katotohanan iyon. Masaya siyang tumayo bago kinuha ang sirang espada mula sa head instructor. Hindi rin napigilan ng middle-aged na pari si Sharon. Kahit hindi naman talaga sumunod si Sharon sa rules, it doesn't matter since the girl itself first broke them. Hindi ito totoo. Tumayo si Harvey mula sa kanyang kinauupuan, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Anong karapatan mong gawin ang bagay na iyon? Dahil nakaupo ako dito, may karapatan akong magbid. It's none of my business kung ayaw mong e-auction ang espadang ito at gusto mong ibigay ito sa kabilang partido ng pribado. Ngunit dahil inilatag mo ito dito at nagtakda ng mga panuntunan sa auction, dapat kang kumilos ng naaayon, tama. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mo lang nirerespeto ang mga panauhin sa pamamagitan ng paglabag sa mga alituntunin ng basta-basta. Ngunit ang iyong mga aksyon ay nadungisan din ang Temple of the Five Virtues sa kabuuan. Nabalitaan ko na ang lugar na ito ay ang Holy Martial Arts Training Ground para sa Southlight. Akala ko may kabigatan ang mga salita mo,
pero hindi ko alam na magiging ganito kakawalang hiya sa isang bagay lang sa auction. Kalimutan mo na, Harvey. Hindi akalain ni Leslie na magiging ganito ka-impulsive si Harvey. Ang babaeng iyon na nagsalita ngayon ay ang Maiden of the Five Virtues Temple, si Teal Lathole. Bulong niya sa pananahimik na tono. Masyadong makapangyarihan ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Wala tayong pagkakataon laban sa kanya. Kahit si Vince York ay kailangang yumukod sa kanya at igalang ang kanyang mga kagustuhan. Hindi tayo maaaring makipagtalo sa kanya dito. Kailangan nating tiisin ito. Naiinis si Leslie, ngunit bilang isang babae mula sa Hong Kong, mas alam niya ang katayuan ni Teal. Dahil nagsalita na si Teal, walang maaaring sumalungat sa kanyang kalooban. Habang alam ni Leslie na si Harvey ay may pambihirang pagkakakilanlan pati na rin ang mga kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban, kahit na hindi niya naisip na may karapatan siyang hamanin si Teal. Gayunpaman, kabilang siya sa Temple of the Five Virtues. Gusto mo kalimutan ko na ito? Walang pagkakataon. Ungol ni Harvey, malamig na nanlilisik ang mapupusok niyang mga mata sa backseat. Akin na ang mga bagay na iyan. Binili ko ito sa halagang 750 milyon ngayon. Ayon sa mga patakaran ng auction hall, ang pinakamataas na bidder ay palaging ang nanalo. Kahit kumpirmahin mo ang bid, kailangan mong magpalo ng 3 beses bago ihinto ang auction. Ngunit tinigil mo sa isang mas mababang bid nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang iba na magbid. Ano ang ibig sabihin nito? Nakikipagsabuatan ka ba sa Never Setting Sun Empire para magbenta ng isang bagay na pag-aari ng mga tao ng country age? Dapat malaman ninyo kung ano ang kinakatawan ng item na ito, pag-aari ito ng head coach. Sapat na ang hindi mo paggalang sa kanya upang e-auction ang isang bagay na tulad nito. Pero ngayon, ikaw pa ang magdedesisyon kung sino ang bibili nito. Iniinsulto mo ba ang head coach? How dare you, brat? Paatris na napasigaw ang nasa katanghaliang gulang na pari, galit na galit. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagmumura sa Temple of the Five Virtues? Ang mga batang pari mula sa Temple of the Five Virtues ay lumitaw mula sa lahat ng direksyon, lahat ay bumaril kay Harvey ng malamig na tingin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2585. Kung maninirang puri na naman si Harvey, aaksyonan na nila ito. Ano ang sinabi mo? Ngumisi si Harvey, naiinis. Sa tingin mo ba ay may ibang mahihirapan kapag ikaw mismo ang gumawa nito? Bigyan mo ako ng magandang paliwanag, kung ganoon. Kung sapat na iyon, tatalikod ako at aalis ngayon din. Siyempre, hindi lang ako ang dapat makontento sa paliwanag mo. Ganun din sa lahat ng kalahok dito. Tama ba ako, lahat? Sinubukan ni Harvey na gamitin ang karamihan sa kanyang kalamangan. Ngunit dahil ang Temple of Five Virtue ay sangkot sa sitwasyon, walang nang ahas na ipahayag ang kanilang suporta. Ang pangalan ni Harvey ay naging sikat sa puntong ito. Alam ng lahat ang kanyang mga nagawa sa kanyang pananatili sa Hong Kong at Las Vegas. Naniniwala sila na hindi lamang siya isang mortal. Gayunpaman, anuman ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan, walang paraan na lalapit pa siya sa paghamon sa Temple of the Five Virtues. Wala siyang karapatang gawin ito. Natawa sina Murphy at Sharon sa matapang na salita ni Harvey. Nawala na ba sa isip ang taong ito? Humihingi siya ng paliwanag mula sa Temple of the Five Virtues. Ang Temple of the Five Virtues ay palaging gagawin kung ano ang nais ng kanilang puso. Ang iba ay maaari lamang sumunod sa kanilang mga alituntunin, at ang dambana ay hindi na kailangang magpaliwanag ng anuman sa sinuman. Kalimutan mo na, Sir York. Hindi natin sila kayang labanan. Lalong nabalisa si Leslie. Nag-alala siya na baka subukan ni Harvey na hamanin ang isang taong malayo sa kanyang liga. Hindi namin kailangang ipaliwanag ang anumang bagay sa sinuman. Muli na namang narinig ang malayong boses. Ngunit kung isa sa alang-alang na ikaw ang pinuno ng sangay ng Lungmen ng Mordo at ang prinsipe ng Southlight, gagawa ako ng exception.
Ang malamig na tono ni Teal ay nawala ang kalmado nitong kalidad at napuno ng galit. Number 1, hindi ka pumunta dito para bumili ng kahit ano sa auction. Nandito ka para guluhin sina Murphy at Sharon. Wala ka talagang bibilhin noong una, at pinasalita mo si Leslie Clark para sa iyo pagkatapos kumpirmahin ni Sharon na pagmamay-ari ito ng head coach. Pagkatapos lang mabawi ang mga karapatan ni Leslie, nagsimula ka ng magbid. Bilang isang lalaki, hindi ka maglalakas loob na gawin ito sa iyong sarili kapag nagplano ka para sa iba. Gayunpaman, ayos lang sa iyo na tumayo sa likod ng isang babae. Bilang isa sa York, ikaw talaga ang sinasabi ng mga tsismis, isang pamilyang puno ng mga lalaki na dapat alagaan. Hindi kita gusto, at hindi ko gustong makita kang nagtagumpay sa iyong mga kalunos-lunos na mga panlilinlang. Ibebenta namin ang aming mga kalakal sa sinumang gusto namin, anuman ang presyo. Hindi ko hahayaang bumili ang isang tulad mo dito. Ngayon, nasiyahan ka ba sa paliwanag ko? Of course not, cool na sagot ni Harvey, nanunuya ang mukha niya. Hindi mo kailangang lumahok kung hindi ka nasisiyahan, mahinahong sagot ni Teal, walang pakialam sa kanyang galit. Kung nandito ka, dapat mong sundin ang aking mga patakaran. Kung tutusin, ako ang may huling say sa teritoryong ito. Sige, sapat na ang usapan. Kunin mo si Sir York at umalis ka na, Miss Clark. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. For the sake of your family, hindi ko kayo blacklist. Ngunit walang susunod na pagkakataon. Ang mga salita ni Teal ay bumalik sa malamig at malayong tono. Para siyang golden rule. Ito na ba ang paliwanag mo? Ito ang mga patakaran ng Temple of the Five Virtues. Tumawa ng mahina si Harvey. Gaanong dominante, kailangan mo talagang maniwala sa sarili mo. Tila hindi narinig ni Teal ang mga salita ni Harvey, o marahil ay ayaw niyang maabala na sagutin ang mga ito. Alinmang paraan, walang sagot. Sumirit ang medyo may edad na pari, halika. Paalisin mo sila. Ang ilan sa mga disipulo ng Five Virtue Temple ay dahan-daang lumapit, halata sa kanilang mga mukha ang pang-aalipusta. Umalis na tayo, Mr. York. Si Harvey ay handang kumilos at lumaban, ngunit hinawakan ni Leslie ang kanyang kamay na nagmamakaawa. Huwag gawin iyan. Mahinahong pakiusap niya. Ang Temple of the Five Virtues ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Tigilan mo na ako sa gulo, please. Nagsumikap ang pamilya Clark para makarating sa kung nasaan kami ngayon. Nang makasalubong ang seryosong tingin ni Leslie, bumantong hininga si Harvey at nagpaubaya. Mabuti, sasama ako sayo. Maaari niyang panindigan ang kanyang sarili, ngunit kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang damdamin ni Leslie at ng pamilya Clark. Hindi rin niya alintana ang takot ni Leslie sa Temple of the Five Virtues. Sa mata ng lahat, ang templo ang lugar ng pagsasanay para sa sagradong sining ng militar ng South Light. Natural, walang nang ahas na saktan sila. Tama, umalis na tayo rito. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Leslie bago tumalikod. Nakahinga ng maluwag si Leslie. Nakaramdam din ng pagkakalmado ang mga tao. Gusto ng lahat na panuurin ang engranding palabas, ngunit tiyak na mahahatak sila sa sitwasyong iyon kung talagang lalaban si Harvey sa Temple of the Five Virtues. Siya ay nagpakita ng kahila-hilakbot na katatagan sa Hong Kong at Las Vegas sa nakalipas na ilang araw, kaya pinakamahusay para sa kanya na magpakita ng kompromiso bilang kapalit. Napatingin si Sharon kina Harvey at Leslie, naka-cross arms. Ang galing niyo talagang sumuko, ha? Natatawang sabi niya. Pero normal lang iyon. Basura ka lang na nagsasamantala sa mahihina. Harvey York, kung hindi ka dito aalis ngayon, ang Temple of the Five Virtues ay malapit ng magbayad sa iyo. Sumama sa pagtawa si Murphy. Ikaw ay clown, hindi mo ba alam ang limitasyon mo, tanga ka? Ibinaling ni Harvey ang kanyang ulo upang tingnan sina Sharon at Murphy, na may pagmamalaki sa mga mukha. Wala akong gustong sabihin para kahit papaano ay magkaroon ka ng kapayapaan ng isip, sabi niya. Pero dahil gusto mo nang mamatay, papayagan kita. Ang espadang ito ay pag-aari ng head coach. Nagningning ang mga mata ng karamihan sa mga salitang iyon.
Anumang bagay na nauugnay sa head coach ay tiyak na may malaking halaga. Hindi pa rin makapaniwala ang lahat kanina lang. Ngunit pagkatapos makinig sa mga pahayag ni Harvey, nakumbinsi sila sa katotohanan at nagsimulang maniwala. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay desperadong nagbid sa parehong item. Ilang tycoon na nagpigil sa pagbibid dahil sa takot sa awtoridad ni Sharon ay labis na nagsisisi sa kanilang desisyon. Ang sirang talam na ito ay kay head coach, at ito lang ang mayroon siya. Walang ibang kahulugan ng bagay na ito. Ito ay basura lamang na itinapon ng head coach matapos itong masira noong labanan sa Euro-America. Sino ang nakakaalam na ang isang tao ay magiging napakawalang hiyang kunin ito? Maaari mong tanungin ang head coach sa kahit anong gusto mo sa basura na ito. Anong biro? Pwede ka bang mag-isip sandali? Sa tingin mo maaari kang magtanong ng kahit ano sa kanya gamit ang isang putol na espada. Tumigil sa pangangarap. Maaari mo lamang iuwi ang espadang ito bilang koleksyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sandata na pumatay sa hindi mabilang na mga tao. Sa paghusga sa iyong mga payat na paa, hindi mo masisisi ang head coach kung namamaos ka dahil sa nakamamatay na aura sa bagay na ito. Walang pakialam si Harvey. Marami siyang gamit kaya bakit niya naiisip ang sirang espada. Gusto lang niyang pigilan ang The Empire of the Sun That Never Sets na gawin ang ganoong bagay sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang bid. Ngunit dahil ang Temple of the Five Virtues ay may kinikilingan laban sa kanila, hindi naisip ni Harvey na ilantad ang tinatawag na halaga ng sirang espadang ito. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, lahat ay nagpalitan ng tingin ng hindi makapaniwala. Nauna nang inanunsyo ng Temple of the Five Virtue na ang basag na espada ay maaaring gamitin bilang hudyat upang makipagkita sa head coach. Ngunit ngayon, sinabi ni Harvey na ito ay ganap na walang silbi. Kung naglalaro lang siya, natural na hindi maniniwala sa kanya ang lahat. Ngunit ngayon, gumawa si Harvey ng isang napakagandang punto na nakakuha ng tiwala ng lahat. Tulad ng sinabi ni Harvey, kung ang espadang ito ay hindi magagamit para humiling mula sa head coach, ito ay magiging isang collectible item lamang. Sa anumang kaso, ang anumang bagay na nauugnay sa head coach ay magiging napakahalaga. Gayunpaman, ang $600 milyong para sa mga collectible ay masyadong mahal. Bahagyang nanginig si Sharon matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Napuno siya ng kawalang paniwala. Sa likod ng entablado, natigilan si Till bago ibinagsak ang kanyang tasa sa lupa. Gulat ang nakasulat sa kanyang magandang mukha sa sandaling ito. Sa katunayan, may kumuha ng sirang mahabang espada mula sa larangan ng digmaan bago ito ibinenta sa Temple of the Five Virtues. Sinasabi ng estranghero ng may ganap na katiyakan na maaari itong magamit upang humiling ng anuman mula sa maalamat na head instructor. Dahil ang head coach ay sangkot sa bagay na ito, ang Temple of the Five Virtues ay maaari lamang maniwala sa mga salitang iyon. Hindi sila nag-abala na i-verify ang katotohanan ng claim. Ngunit ngayon na naisip niya ito, ang mga salita ni Harvey ay nagkaroon ng maraming kahulugan. Ang isang matangkad at makapangyarihang head instructor ay hindi basta susunod sa kahilingan ng isang tao kapag nahaharap sa isang sirang espada. Sa kung gaano siya kalakas, ang kanyang token ay hindi rin posibleng maging kasing purol ng nabasag na espadang ito. Mabilis na nagkamalay si Sharon. Pinandilatan niya si Harvey, malamig ang mga mata. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan, Harvey. Dumura siya, galit na galit. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng head coach? Alam mo ba kung gaano katagal ang putol na espadang ito sa kanya? Kung ginawa mo, hindi ka na magdadaldal sa mga katangahang bagay ngayon. Sa pamamagitan ng espadang ito, magiging amin ang head coach. Kayong mga hamak na magsasaka ay makakasamba lamang sa kanya kapag nakita ninyo siya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung makakapagbigay ka ng patunay na ang espadang ito ay hindi tanda ng head coach, malugod akong luluhod at hihingi ng tawad sa kanya ngayon din. Napatingin si Harvey kay Sharon, kalmado pa rin. Sa sobrang pagpupuri niya sa ibang identity niya, halos hindi na niya napigilan ang pagtawa niya. I don't need any proof, mahinahon niyang sagot. Kung tutuusin,
Ako ang head coach. Hindi ito senyales dahil sinabi ko. Naiintindihan mo ba? Ang kanyang pag-angkin ay nakagulat sa karamihan ng tao hanggang sa ganap na nagulat. Nagsimula tumingin ang lahat kay Harvey, puno ng kawalang paniwala. Branch Master York at Prince York ang pagkakakilanlan ng maalamat na head coach. Kung iyon ay totoo, kung gayon ang kanyang mga salita ay totoo at ang putol na espada ay walang silbi. Maging si Teal, na ligtas na nasa likod ng entablado, ay natagpuan ang kanyang sarili na nanginginig sa pagkalito sa pahayag ni Harvey. Kahit sa katangkaran niyang babae, sa malayo lang siya humanga sa head coach. Ngunit ang lalaking ito na patuloy na gumamit ng mga babae para umangat sa kapangyarihan ay talagang sinasabing siya ang head coach na may dignidad. Paano ito posible? Isang mahabang katahimikan ang lumipas, nabasag lamang ng mapanuksong panunuya ni Murphy. Ano ito? Naniniwala ba kayong lahat sa sinasabi ng lalaking ito? May sasabihin ako sa iyo. Minsan ko nang nakita ang larawan ng head coach noong nasa opisina ako ng panganay na prinsesa ng Empire of the Sun That Never Sets. Kahit kalahati lang ng mukha niya ang nakikita ko, mukha siyang dasyang at heroic sa uniform niya. Siya ay may aura ng isang tao na kayang matigilan ang buong sangkatauhan sa pamamagitan lamang ng isang pag-wave ng kanyang kamay. Tingnan niyo itong lalaking ito. Nakapasok siya dito dahil lang sa babaeng katabi niya. Batay sa aking impormasyon, ang tinaguriang prinsipe ng York o branch leader York ay isang lalaki lamang na gumagamit ng mga babae upang tumaas sa mga ranggo. Siya ang prinsipe ng York dahil lamang siya ay tumaas sa kapangyarihan sa pamamagitan ng posisyon ng kanyang asawa bilang pinuno ng ika-9 na sangay sa pamilyang Jean. Siya ang sangay ng branch leader ng Longmen dahil siya ang gwardya ni Kate Walker na ang ama ang hinirang na deputy branch leader Walker. Kung sa pagiging prangka, siya ay isang may bahay na talagang marunong gumamit ng kanyang mga babae. Anong biro? Hindi ako makapaniwala na nahulog kayong lahat sa kasinungalingan niya dahil lang sa sinabi niya. Sa simula, hindi siya mukhang isang taong maaaring lumaban. Sinimulan ng lahat na pag-isipan ang loikan ni Murphy, at agad na gumaan ang kanilang mga pakiramdam. Tulad ng inaasahan kay Young Master Evans. Nakita mo ang kanyang mga kasinungalingan sa isang sulyap. Masyado siguro tayong nag-iisip. Walang paraan na ang maalamat na head coach na iyon ay lilito sa harap natin. Higit pa rito, nakamit ng head coach ang magagandang bagay sa kanyang buhay. Ang kanyang aura lamang ay tiyak na magugulat kahit ang langit. Walang ganoong aura ang taong ito. Sigurado ako, tama. Gumagamit lang siya ng mga babae para umangat sa kapangyarihan, pero sa palagay niya ay kampyon na siya. Siguradong ipapasama siya ni head coach sa mga tauhan niya. Bakit wala siyang mga kasama? Subukan mo man lang magpanggap na ikaw siya, Harvey York. Sa tingin mo ba ay talagang bobo kami? Higit pa dyan, narinig namin na si Vince York ang nabalitang head coach. Wala kang karapatang tawaging ganyan. Oo, umalis ka na dito. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Maging si Leslie ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Nag-alinlangan siyang magsalita at nagpatuloy. Sumimangot ang ilang miyembro ng pamilya Clark. May gusto silang sabihin, ngunit hindi sila naglakas loob na sumilip kahit kaunti. Nanatili si Harvey sa kanyang sarili at hindi pinansin ang lahat. Iyon lang ang sasabihin ko. It's up to you kung maniniwala ka o hindi, mahinahon niyang sabi. Kung talagang ituturing mo ang sirang espadang iyon bilang isang mahalagang tanda. Subukan. Tumalikod na si Harvey at umalis. At saka, hindi ako ang nagpapatawa sa sarili ko. Alam niya na lahat ng tao sa auction hall ay medyo matalino. Marahil walang maniniwala na siya ang head coach. Ngunit tiyak na naunawaan nila na ang espada ay walang espesyal na kahulugan. Sa madaling salita, ang isang $600 milyong na item ay nawala ang lahat ng haka-haka na halaga at epekto. Bumalik sina Harvey at Leslie sa suite ng presidente makalipas ang kalahating oras. Napalitan ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Leslie nang pumasok siya sa silid. Nag-alinlangan siyang magsalita. Kumatok si Toby sa pinto bago nilapitan si Harvey, na may suot na kakaibang ekspresyon gaya ni Leslie.
napatingin tuloy si Harvey kay Leslie, na tahimik. Si Toby naman ay humagalpak ng tawa bago pumasok. Huwag mong sisihin si Leslie, Kuya York. Kahit hindi niya sabihin sa akin, sa kakayahan ko, tatapusin ko ito bukas ng umaga. Anyway, hindi ka niya talaga binenta. Humalaklak si Harvey. Napakabait mo naman. Sinasabi niya lang ang lahat para sa ikabubuti ko. Naiintindihan ko naman yun kaya hindi ko rin siya sisisihin. Mabuti. Si Toby ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, at pagkatapos ay nag-isip sandali. Brother York, dahil isang pamilya na tayo, maging tapat tayo sa isa't isa. Ikaw ba talaga ang maalamat na head coach? Tahimik niyang tanong. Okay lang ba kung sabihin mo sa akin? Kailangan ko lang makasigurado. Kung gagawin mo talaga, magagawa ko ang anumang gusto ko sa Hong Kong. Nang makita ang nasa sabik na ekspresyon ni Toby, mahinahong sumagot si Harvey, "Is there any point in know if I'm him or not? Mahalaga ba talaga? So what if ako? At paano kung hindi ako iyon? Ang mahalaga, alam ng lahat na ang putol na espada ay hindi ang espesyal na marka na ipinagmamalaki nito. Ang espadang iyon ay hindi magagamit para humiling ng anuman mula sa head coach. Iyon lang, tama ba?" Sandaling inisip ni Toby ang sitwasyon bago hinampas ang hita. Ang talino ng galaw, kuya. Sa pamamagitan nito, ang kahulugan ng isang sirang espada ay talagang. Kung ganoon nga, kahit na mahanap ng mga tao mula sa The Empire of the Sun that never sets ang head coach, dapat man lang siyang maging alerto at hindi magulat. Brother York, ang iyong pananalita ay talagang nagligtas sa reputasyon ng mga tao sa bansa H. Kung hindi, kung gayon sa paghuhusga mula sa paraan ng head coach na hindi babalik sa kanyang mga salita, siya ay nasa malalim na problema kung ang mga maharlika ng bansang iyon ay talagang magpapakita ng tinatawag na token. Nakakahiya na ang iyong mga salita ay negatibong nakaapekto sa iyong reputasyon. Ang mga tao ay nagkakalat tungkol sa kung paano ikaw ay isang peking tao mula sa estado. Sinimulan pa nilang sabihin na peke ang iyong pagkakakilanlan bilang prinsipe at pinuno ng sangay. Si Harvey ay humigop ng kanyang tsaa, hindi nababagabag. So ano sa tingin mo ang tungkol dito? Naningkit ang mga mata ni Toby. Tinapik niya ang balikat ni Harvey at humagalpak ng tawa. Kahit sino ka man, tumulong kang mabawi ang reputasyon ng pamilya Clark at sabay na pinahiya ang Evans. Kahit commander ka lang, kapatid kita. Ngumiti si Harvey, walang sinabi. Ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-uusap, dahil ang paggawa nito ay walang kabuluhan. Malinaw na hindi makapaniwala si Toby na si Harvey ang maalamat na head coach. O sa halip, walang maniniwala sa kanya. Ngunit kung ano ang totoo ay totoo. Sa pagkakakilanlan ni Harvey, hindi siya mapakali na ipaliwanag pa ang sitwasyon. Iniba ni Toby ang usapan. Napakatapang mo ngayon, kapatid na York, ngunit mayroon kaming problema ngayon, nasaktan mo ang Temple of the Five Virtues. Inaway mo ang babaeng iyon. Alam ng lahat mula sa Hong Kong at Las Vegas na si Vince ay palaging naaakit sa kanya. Kahit na pinabayaan ka ng Temple of the Five Virtues, hindi ito masasabi kay Vince York. Oh, hindi ba kasama ni Vince si Scarlett? Bakit si Tildin ang pinupuntirya niya? Ang mga labi ni Harvey ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Ang Temple of the Five Virtues ba ang kanyang hangarin? Siya, huwag kang magsalita ng ganyan. Nataranta namang tumayo si Toby. Matapos matiyak na walang nakikinig ay nakahinga siya ng maluwag. Habang ang mga York ng Hong Kong ay ang mga tunay na hari ng Hong Kong at Las Vegas, ang Temple of the Five Virtues ay may malaking impluensya sa Southlight at sa nakapaligid na lugar. Ang pamagat ng Holy Martial Arts Training Ground ay hindi lamang para sa palabas na alam mo. Hindi lang si Till ang inaway mo, nasira mo pa ang reputasyon nila. Ang dalawang bagay na ito ay sapat na para sa kanila na magtanim ng malaking sama ng loob sa iyo. Kabanata 2570. Kumunat ang noo ni Toby. Dapat kang magtago sa sarili mo sa mga susunod na araw. Hindi ka dapat pumunta kahit saan, kung sakaling makakita ang Temple of Five Virtues ng isang bagay na magagamit nila laban sa iyo.
Mula nang mabigo si Scarlett sa kanilang misyon na kunin ang pamilya Hamilton, nagtanim na sila ng sama ng loob sa akin. Walang pagbabago ang pangyayaring ito. Soon, mag-aaway na naman kami. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko iniisip na maghanap ng pagkakataon na maging mas walang galang sa Temple of the Five Virtues. Simula pa lang ang palabas ngayong gabi. Natigilan si Toby bago umiling-iling. Hindi ka talaga dapat maging walang ingat, kuya. Ang Temple of the Five Virtues ay hindi lamang isang grupo ng pananalapi o isang ordinaryong pamilya. Walang makakalaban sa kanilang kapangyarihan. Sa ngayon man lang, sa kasalukuyang impluwensya mo sa Hong Kong at Las Vegas, hindi mo sila matutumbasan. Sinusubukan ni Toby ang lahat para kumbansihin si Harvey. Sa lakas, mahina talaga si Harvey kung ikukumpara sa Temple of the Five Virtues sa Hong Kong at Las Vegas. Tutal, wala pa nga siyang isang buong buwan. Walang paraan na makakalaban niya ang dambana sa napakaikling panahon. Nagsasabi ng totoo ang tatay ko, Sir York. Mayroon silang nakakatakot na kapangyarihan. Mukhang nag-aalala si Leslie. Hindi lamang sila may kakayahang makipaglaban, ngunit mayroon din silang napakalaking awtoridad at impluwensya. Narinig ko na ang Grandmaster ng Temple of the Five Virtues, si Eva Burke, ay halos 100 taong gulang na. Ang alamat ay nagsasabi na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kapantay ng isang Diyos ng digmaan sa kanyang tuktok. Siya ay halos walang talo. Siya rin ay nanumpa na maging kapatid na babae ni Lola York. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Kung lalabanan mo ang Temple of the Five Virtues, pipilitin mo ang Yorks ng Hong Kong sa isang all-out war. Lalong nabalisa si Leslie, tiyak na naiintindihan mo ang mga kahihinatnan kung pukawin mo ang dalawang malakas na karakter sa Hong Kong at Las Vegas. Ganyan ba talaga kalakas ang Temple of the Five Virtues? Kumunot ang noo ni Harvey. Siyempre sila, napabuntong hininga si Toby. May isang malakas na puwersa na sumusubok na salakayin tayo sa panahon ng Interwoven Dynasty. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? Si Grandmaster Burke, na nasa kanyang kapanahunan, ay pumatay ng 2 war gods mula sa iba't ibang bansa at 4 na weapon kings. Dahil sa kanya, ang Interwoven Dynasty ay tumagal ng 12 taon. Sa katunayan, kung hindi dahil sa sobrang desperado ng huling emperador, ang dinastiya ay maaaring tumagal pa ng ilang taon. Sa nakalipas na mga dekada, si Grandmaster Burke ay nag-iisa para sanayin ang kanyang sarili. Kung hindi dahil doon, iisa lang ang kapangyarihan na mamamahala sa buong Southlight, kasama ang Hong Kong at Las Vegas. Mapait ang ekspresyon ng mukha ni Leslie. Sir York, minsan mas mabuting umatras. Kung ilalabas mo ang iyong galit ngayon, sasaktan mo lang ang sarili mo. Mayroon akong isang mungkahi. Marahil ay dapat kang humingi ng tawad sa Temple of the Five Virtues para sa nangyari ngayong gabi. Ngunit tiyak na ibabalik namin sa kanila ang kanilang ginawa sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Harvey nang hindi sumagot, at piniling lunukan ang mapait niyang black tea. Ring, ring. Nag-vibrate ang telepono ni Toby sa eksaktong sandaling ito. Nagsorry muna siya bago sinagot ang tawag. Maya-maya pa ay bumungad sa kanyang mukha ang nalilitong ekspresyon. Ibig mong sabihin ang sirang talam ng head coach na napanalunan nina Murphy at Sharon. Nagulat si Harvey sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kakalat ang balita. Nang matapos ang pagbabayad ay agad na umalis si Sharon kasama si Murphy. Bago nakarating ang dalawa sa loob ng 1 milya mula sa Three Seasons Hotel, ilang matipunong lalaking nakasuot ang lumitaw sa stoplight.